So, himay-himayin na po natin. So, for yung first four verses of the chapter 2 ng Hebrews, it talks about warning against neglecting salvation. So, yung una, sabi niya, therefore, we must give the more earnest heed to the things we have heard, lest we drift away from it. So, ito, bakit by therefore? So, ibig sabihin, may meron na nasabi bago pa yung sinasabi niya ngayon. Okay? Sa ngayon, ano yung sinabi doon? So, sabi ko kanina, yung sa verse, sa chapter 1, it talks about the divine nature and supremacy of Jesus Christ. Okay? And since yung mga pinagsasabihan dito, yung sumulat ng Hebrews, ang kinakausap niya dito ay yung mga Hebrew Christians or yung mga Jewish Christians na that time is living in Rome. And that time, nung nandun sila sa Rome, laganap yung persecution sa mga Christians. So, scattered sila and nangangamba sila ngayon sa seguridad nila. Hindi lang doon sa kanilang physical safety, kundi nangangamba din sila baka magkaroon sila ng or bitawan nila yung tinanggap nila. Ano yung tinanggap nila na narinig na? Yun yung salvation. Kaya kasabi nila, sabi dito, therefore, we must give earnest heed to the things we have heard. Ano yung narinig nila? That Jesus Christ is God. And meron siyang narinig yung message of salvation. And then yung promise and judgment ni God. Para at least yung mga believers noon that time is mayroon silang pagkahawakan. Kumbaga pinapaalalahanan sila ng nagsulat sa Hebrews. Okay? Pero bakit na sinabi na lest we drift away from it? Paano nila mabibitawan ngayon yung narinig nila? Tayo mga believers, meron tayong narinig, di ba? Bago natin kaya tinanong ko kanina, if we receive Jesus, if we already receive Jesus Christ as our Lord and Savior. So sinabi na nagsabi sa preacher siguro, is Jesus died for you. Makasalanan ng mga tao, ang yung kasalanan, nagkakaroon sa kamatayan. And then, pero mahal ka ng Lord, kaya kung bumaba siya sa lupa, nagkatawang tao, nagpakahirap na matay para isave ka, at mabigyan ka ng buhay mo lang. God. Yun yung main or main and concise na explanation na. Pero i-expound natin yan. Kaya sabi ko, paano yung isang believer is madi-drift away? Itong drift away is ang isang illustration na nagagamit lagi is yun. Pag nandun ka sa dagat, nakapalutang-lutang ka doon sa lobida, di mo na mamalayan na kahit nandun ka lang sa isang part, di mo na mamalayan lumalayo ka. Okay? Dahil doon sa agos or doon sa alon. Di mo na mamalayan, malayo na pala. Tapos itutukod mo yung paano, di mo na pala maabot yung seafloor. So, kumalik ka na. Baka tangayin ka na ng alon. Daling ka doon sa malalim. So, yun. Yung sabi niya is, bigyan niyo ng halaga yung mga narinig niyo para hindi kayo kumalay. Pero paano nawawala ang sa believer? One is yung compromising with the word. Itong compromising na to, hindi natin namamahala. Ito yung when you entertain some concept or some ideas from the world sa buhay mo. Halimbawa, when you need something, kailangan mo ng pera. Ano yung usually na ina-advise ng mundo sa atin? London. Kung hindi London, hindi ka maglo-loan, hirap, utang. Ang problema, kung sa pautang, doon sa may malaking interest. You solve the problem for a while,
Pero mas lumaki yung problema mo afterwards. Okay? Na, on that time, akala mo okay lang humiram. Pero ang mali, humiram mo sa tao mali. Kasi meron yung mga Christians na nagpapahiram na naiintindihan nila yung purpose of lending, ay yung principle of sharing, yung sharing ng meron ka sa kapatid na bukas sa loob, and then you will just wait na yung kapatid magbigay. Ibalik yung hilang sa loob. Pero, since hindi mo na mamalanaon, meron ka ngayon, afterwards, hihiram ka ulit para mabayaran mo yung paghiram mo. And then, until such time na lumaki yung nahiram mo, nakalimutan mo na or nahihiya ka na or parang hindi na normal yung usual na life mo kasi meron ka nang tinatakuan. Now, that affects your living. That affects your normal living as a Christian. And then, until such time, nahiya ka na pumasok sa church. Nahiya ka na magpagamit sa church. Kasi alam mo, may stronghold ka na. Meron ka nang inisip na parang balakit sa'yo. So yun. Isang example lang yun, pero madami pa. Yung mga yung awis yung invitations ng mga peer groups, yan. Peer pressures, yung mga yan. Isang shot ka lang, shot lang, paisa-isa lang. Pero at least at side, yung paisa-isang shot, dumami until sa maging adik ka na din doon sa, it's either sa inom, o sa sigarilyo, or ano man. So ganun. Yung drifting away, sometimes hindi natin namamagaya. Pero nalilis na tayo sa pananampalataya. Okay? Pero bakit? Ano ba kasi mangyari? For if the words spoken through angels proved steadfast, or yung sinabi ng angels is proved right and reliable, and every transgression or yung mga violations natin, doon sa narinig natin, merong karampatang punishment. It has, every disobedience or violations will receive a just reward or a punishment. So yun nga. So, dahil sa maling pagtanggap natin or maling pagtrato natin doon sa Word of God na naririnig natin or hindi natin binibigyan ng halaga yung salvation or yung Word of God na naririnig natin, nagkakaroon na tayo ng mga maling mga decisions, nalilis tayo sa Word of God, that will lead to a wrong pathway na doon ka na magkakaroon ng consequences. Ano yung consequences natin? Yun yung mga bunga ng mga maling nagawa natin. Halimbawa, doon sa Bible is David. Si David, ang naging mali niya is yung nakita niya, si Bathsheba na naliligo. And take note, si Bathsheba is may asawa. And then, nakita niya na naligo, nagandahan siya. So, nag-create yung last desire niya, pinatawag niya si Bathsheba, and then, nakipag-naik sa kanya. Now, ang naging resulta doon, nabuntis si Bathsheba. So, nagkaroon ng bunga yung maling ginawa niya. And then, after that, dahil mali yung ginawa niya at may bunga na, balak pa niyang lokohin or i-manipulate yung relationship ni Bathsheba at yung asawa niya, si Uriah. Sabi niya kay Uriah, uwi ka muna, kasi on that time, mayroong battle. Uwi ka muna. Doon ka muna mag-stay ka muna doon sa asawa mo. Kasi iniisip ni David na pag si Uriah nag-stay doon kay David, sa asawa niya, magsisibig sila. So, parang lalabas, yung pinag-ubuntis ngayon ni Bathsheba is magagaling kay Uriah, yung asawa niya. Pero hindi nangyari yun. Kasi si Uriah is a faithful servant ng King David. So, sabi niya, no, hindi ako pwedeng uuwi doon kasi alam ko na yung mga kasama ko nandun din nakikipagkamulan. Hindi ako pwedeng uuwi para mag-happy-happy.
para i-enjoy. I will serve. Isa-serve na si David, loyally and faithfully. So, anong nangyari? Si David, nag-isip ng paraan, sabi niya, okay, sabi niya sa commander, si Uriah, ilagay mo dun sa front line. And then, pag nandun na siya sa front line, umatras ka mo para si Uriah ang matatamaan. So, the purpose for that is to kill. So, yun, ang nangyari ngayon, si Uriah napunta sa harap, sa battleground, front line, so gusto niya ang front line namatay. So, namatay siya. And then, namatay ka. So, ang ginawa ni David, inasawa na niya yung asawa ni Uriah. This sa kanya. Now, dahil dun sa ginawa niya, na napagsabihan siya ni prophet, ng isang propeta, I think si Samuel, na mali yung ginawa niya. So, nag-repent si David na mali yung ginawa niya. Inacknowledge niya na mali yung ginawa niya. Kaya lang, hindi nagtapos doon. May consequence siyang dapat harapin. Sabi ni God, mamamatay yung pinagtutugis ni Bathsheba. So, nangyari nga. Yung bata, pinanganak, pamatay. So, yun yung consequence ng kasalanan na ginawa niya. Kasi hindi niya sinunod yung talagang will of God sa kanya. Pero dahil sa repentance niya, nirestore siya ni God. Nirestore siya, at the same time, nirestore niya din si Bathsheba. Kasi after nang namatay na yung anak niya, sumunod na anak is si King Solomon, and then meron pa silang anak with Bathsheba na si Prophet Nathan. So, every after consequences, basta mag-repent lang kayo, mag-repent kayo ng naaayon. Kasi meron yung repentance na hindi. Kunwari. Pero pag naaayon, doon ma-pleasing ka sa repentance mo, for sure, i-restore ka pa rin. So, going back, so, ganyan ka-powerful yung pati yung mga message ni God, through 8 years, ganun ka-powerful. May mga warning siya na sasabihin niya na, mag-repent kayo. So, kay Jonah, nung sinabi niya kay Jonah na punta sa Nineveh kasi gugunawin niya Nineveh. Sabi ni God, Jonah, punta ka doon sa Nineveh kasi gugunawin ko ngayon yung lugar na yun. Pero si Jonah, tumakas-takas. Ayaw niya. Pero inalangran naman, siya yung si Jonah, yung kinain na malaking isda. Banyan na daw, or pating, basta kinain ng isda, tapos niluwag din after 3 days. Pero ang ginawa niya is ganun. Sige, dineliver niya yung word of God. So, na-save ngayon yung Nineveh. So, hindi siya ginagunaw kasi yung king, sabi ni Jonah, sinabi niya yung sa mga tao na, sige, mag-repent tayo. So, nag-repent sila. So, na-save yung lugar, yung Nineveh. And take note, Nineveh is hate na hate ni Jonah, kaya ayaw niya, ayaw niya ma-save ang lugar ng Nineveh. Pero, that's the grace of God. It extend doon sa ayaw mo. Ganun. So, next. Uy, sorry. So, ang point ko lang dito is, every word of God, na may kalagip na warning, and then meron siya kalagip na punishment kung hindi natin na pagsusunod. So, ganun kabalokol yung mga message ni God sa bawat isa sa atin. Next, God's message to mankind is proven, reliable, and true. But those who go against it receive a just punishment. One example na nandun is sa New Testament is yung parable of the wedding feast. Ito yung inihanda ng hari para sa kanyang anak. Nasabi niya, okay, paghahanda ako para sa kasal mo, nag-send siya ng messenger para sa mga invited na mga tao. Pero ang nangyari, yung mga invited, hindi nila pinakinggan or hindi na nila binagyan halaga yung invitation. Yung iba, pinatay nila yung messenger ng hari. Kaya nagalit yung hari, ang ginawa ng hari, nung nalabalitan niya na namatay pa yung, nabaliwala yung invitation niya at pinatay pa yung messengers niya, ang ginawa niya, pinagpapatay niya din yung mga tao na yun. And then, sumunod na event is,
He sent another messengers to invite everyone na. Hindi na lang yung mga piling invited, kundi lahat-lahat na. Inside and outside the kingdom. So ang nangyari, madaling dumalo sa kasal. Pero, meron lang isang hindi na please yung ari. Kasi merong isang invited na pumunta na hindi appropriate yung kasuotan niya. Kasi pag ikaw ka natin doon sa salvations, kung dumalo ka doon sa when you present yourself to God, dapat pinaghandaan mo. Dapat may change life ka. Yan. Meron yung dumalo, hindi. Para madugis pa rin, hindi appropriate yung kasuotan niya. So nagalit ka kari. So pinatapon na kaya nyo, invited na yan. Pero the point is, the message of the invitation was given and delivered first to the invited and lastly to all people. People neglected the invitation and some rejected the invitation. Now, those who rejected and rejected the invitation suffered the consequences. Yeah. Next. Nasusunod natin mga kapatid. Okay. So, parang Bible study konti. Okay, so verse 3. How shall we escape then? Ano yung escape nila? Yung punishment. How shall we escape such punishment if we neglect such a great salvation? Which at the first began to be spoken by the Lord Jesus Christ and was confirmed, attested, or confirmed by those who heard Him. Ano ba yung message kasi? Ito yung salvation. The message is salvation. Itong great salvation is given by our great Savior, who is Jesus Christ, our great Creator, and suffered great suffering for us. So, great lahat. Pero tignan natin, sa word na neglect. Doon sa word na neglect, ang nagamit na Greek word is yung amelisantes. Na hindi lang siya yung neglect na word. Kundi it make light of, to neglect, or to ignore. So, lahat ng mga tao, they heard, we heard the word of God, and we accepted the word of God. Now tayo, na-accept natin yung word of God, tayo na-accept natin yung message of salvation, or tinanggap natin yung salvation, it is our part not to neglect, not to make light of it, or dapat itrato natin yung tinanggap natin na sobrang mahalaga. Or wag natin bigyan, walang katuturan, or walang halaga, yung parang tinanggap mo lang pero hindi mo binigyan ng halaga. Alam ba, binigyan ka ng gift, tinanggap mo lang pero tinago mo lang din. Parang gano'n. Parang useless lang. Parang gano'n. Diba? Now, ang sinasabi lang dito naman is everyone who will neglect sa ating mga believers, if we neglect the salvation na tinanggap natin, we will suffer punishment. Okay? And yung mga people naman who ignore the word of God or who ignore the great salvation will suffer eternal punishment. Sa ating mga believer, we will suffer consequences. Kasi yun yung grace of God sa atin. Meron tayong grace of God. Kaya nga sa New Testament, after the death of Jesus Christ, yung mga disciples, lagi silang nagpapaalalahanan. Kaya ini-encourage yung mga disciples o yung mga believers na mayroong mga pagtutulong, may mga fellowship para magpalakasan ang bawat isa. Para hindi nila makalimutan na meron may Diyos na nagpapahal sa kanila. Ganun yun. So yun yung purpose niya. So that unbelievers will receive eternal punishment, and then for us, we will suffer only consequences.
But take note, when you suffer consequences, always repent. Always repent and go back to God. Now sa verse 4, God also bearing witness both with signs and wonders. Kasi ito, yung message of salvation is hindi lang ito pinatunayan ng mga nakinig kay Jesus Christ. Kundi, sinabayan pa ni God ng wonders. Sinabayan pa ng God ng miracles. Kasi halimbawa, hindi kasi maniniwala ng ng Panginoon is healer kung hindi mo nakita or hindi mo naranasan or hindi mo narinig ang nagpapagaling ng Panginoon. Now, yun yung mga signs and wonders na ginagawa. During that time, doon sa time ni Jesus Christ, nung nagde-disciple siya sa mga tao, nag-perform siya ng miracles, signs and wonders to confirm na yung word na sinasabi niya ay yung pinapangaral niya ay totoo. At para malaman nila na siya is a reliable source ng word. Na siya ay anak ng Diyos. At pati sa mga disciples din, para ang mga tao is paniwala sila na ang tinuturo nila is totoo. Kasi mahirap namang paniwalaan ang isang bagay na hindi totoo. Sayang din yung panahon mo na ginugi mo doon. Pero sa atin, as Christians, we heard and we know that God is alive. So engrave the truth, God's word, to your heart and mind, so you may never drift away from it. So ganun kahalaga. Let God put His words into our heart and our mind. So Jeremiah 31:33. And we need to meditate the word of God day and night. At Diyos o man. Jesus Christ declared the message, testified to by the disciples who heard Him, and confirmed by God by signs and wonders and miracles, and by giving the gift, the Holy Spirit, to those who chooses according to His will. Ito gift of the Holy Spirit dun sa verse 4, ito yung pinagkaloob ng Panginoon dun sa mga pinili niya. According sa kanyang purpose and will. Sila yung mga ginamit ng Panginoon para tayo ay palalaanan. Sila yung mga church, leaders sa church. Sila yung mga teachers of the law. Sila yung mga teachers, preachers, ministers sa church. Kaya pag nagsasalita sila, pakinggan nyo sila kasi sila yung ginagamit ng Panginoon para tayo mapapaalahan at laging kumapit sa Panginoon. Next. So verse 5, so verse 5 to 8 naman, it talks about to whom God gives dominion over His creation. For He has not put the world to come, of which we speak in subjection to angels. But one testified in a certain place, saying, What is the man that you are mindful of him, or the son of man that you take care of him? You have heard him, you have made him a little lower than the angels. You have crowned him with glory and honor, and set him over the worlds of the hands. You have put things in subjection under His feet, for in that He put all in the subjection under Him. He left nothing that is not put under Him. But now we do not yet see all things put under Him. So ito is quoted from Book of Psalms 4-6. Nang sinasabi, God chooses mankind over the angels to take dominion dun sa mga creations. Remember, nung kinilay ni Jesus Christ ni God, si Adam, yung mga dito ngayon sa lupa, then kinilay niya yung tao, si Adam, and sinabi niya naman, si Adam will take dominion sa mga creations. So, binigyan niya ng authority. God did not choose the angels to take control of the future world, but
Yeah. But God chooses man to take dominions over all His creations with authority and honor. Kaya lang, ang nangyari, people pansin, nagkasala ang tao. So yung dominionship na rin ngayon ng tao is corrupted. The way people ang pamamahala ngayon ng tao is corrupted. Kasi dahil nga sa kasalanan, unlike before. Pero dahil nagkasala si David, si Adam, yun, hindi na maayos yung pangangasiwa niya, ang naging pangangasiwa or dominionship niya. Kasi nga, after that, nagkakasunod-sunod na yung pangangasalanan, nagkaroon na ng murder, pinatay niya kayo sa kapatid niya. So since ang tao nagkaroon ng kasalanan, na disrupted na yung authority, corrupted na yung authority to take dominion over sa earth. Ang nangyari ngayon, nagkagulo-gulo at hindi na maganda pangasiwa. Kaya lang, ang Panginoon, hindi niya hinayaan na maging ganun. Kasi, doon sa verse 8, but we see Jesus, who was made a little lower than the angel. So ito ngayon, ito yung sinasabi kanina na Son of Man. So, babalikan nyo dun sa ito, sa verse 6, what is the man that you are mindful of him? Or the Son of Man that you take care of him? Kasi si Jesus, nagkatawang tao, pinanganak. So si Jesus is a 100% human and 100% God. Hindi siya half-out. Hindi siya mistiso. Hindi siya yung kalahati lang. Yung pagkakakilala sa kanya. Hindi. He is 100% human and 100%. 100% human kasi pinanganak na siya. Pero before that, he is a 100% God kasi siya yung creator. Pero because of the sin of people, kailangan ma-resolve yun. Dahil sa ating mga kasalanan, kailangan ma-resolve yun. And only thing na maka-resolve yun is a great sacrifice through Jesus Christ. Kaya, sabi nga, hindi mo pwede pa kayo nagpag-at Diyos. So, ang ginawa, the solution is, God made Jesus Christ. Yeah. God made Jesus Christ. God made Jesus Christ a little lower than the angels for the suffering of death. He was crowned with glory and honor, that he, by the grace of God, that might taste death for everyone. Ang tinutukoy ngayon dito is yung Jesus take the sacrifice. But how will you value ito ngayon? Na si Jesus Christ, as your Creator, naging a little lower than the angel. Take note, kanina sabi sa verse, sa chapter 1 ng Hebrews, He is supreme. Mas mataas sa mga angels. Pero, ngayon, sinasabi na ngayon is, since Jesus Christ is a God, pero ginawa siya ngayon ng little lower than the angels for a little moment. Because, for the great suffering of them. Then yung purpose niya kung bakit siya ginawa mas mababa sa akin. Or ginawa siyang tao. Or naging tao siya. For a purpose of suffering of death. And then, through His death, dahil sa kanyang ginawa, or sa kanyang kabayanihan, balik tayo sa mga bayani, di ba? Yung mga nagsakripisyo. Di ba yung mga nagsakripisyo, tinuturing natin yung mga bayani. Seryoso, pero siyang ginawa, namatay, and then after siyang namatay, tinuring siyang bayani. Sila pala ko, ganun din. Pero yung mga sacrifice nila for a moment lang, yung naging effect.
Kasi after that, hindi natupad yung buong kagustuhan ng mga namatay. Pero ito, Jesus Christ died, but hindi lang siya namatay, kundi merong kaakibat na promise. At may kaakibat ng restoration. Yun yung pare-restore tayo ngayon sa tumakbo kay Jesus Christ na maging dikit ulit sa Panginoong Diyos. So, sabi ko, how will you value ngayon yung death ka? For me, it's like a hero. Isang bayani na walang katulad. Ganun sa akin. Na yung pagpagiging bayani niya is hindi lang yung nagtapos sa kanyang kamatayan, kundi meron pa siyang ibibigay na reward after the death, yun yung resurrection natin. Kaya ka sa atin, madali niwala, after na mamatay tayo, we will rise up, and then we will see Jesus again. Kasi Jesus Christ, hindi lang siya namatay, nag-resurrect din siya. Nabuhay and then nag-resurrect. Yun yung pinapaniwalaan natin. Diba? So, next. Jesus Christ became man to be our perfect substitute. Jesus became man to be our perfect substitute, to suffer and die for our sin instead of us, and by his death, he was crowned with glory and honor because of his sacrifice. And we will have also eternal life. Kung yung mga bayani, binibigyan ng parang pinapakarangalan, how much more kay Jesus Christ? So bigyan natin siya ng glory and honor. Pero, before that, God already gave glory and honor to Jesus Christ. So ano yung purpose natin? Saan tayo naman naging recipient sa kanyang sacrifice? We should give also glory and honor and worship kay Jesus Christ. Okay? Next. So then, for it was fitting for him, for whom are all things, and by whom are all things. Ito sa bawat na si Jesus Christ, siya yung gumawa ng mga lahat, siya yung creator natin. For it was fitting for him in bringing many sons to glory to make the captain of their salvation perfect through the sufferings. Ang sinasabi niya dito is, it was fitting for Jesus Christ na we treat him as our perfect captain, perfect leader sa ating buhay. Dahil sa kanyang sakripisyo. Take note, hindi lang siya pumunta dito sa lupa para mamatay lang, para mag-suffer, mamatay lang agad at mag-resurrect. Hindi. Meron siya pang ginawa. Meron pa siya mga dinimonstrate na yun yung dapat bigyan natin ng pansin. Kaya kung may sinasabi doon sa Bible din about imitate Jesus Christ. Or sabi ni Paul, imitate me as I imitate Jesus Christ. So ibig sabihin, gayahin natin yung pamumuhay ni Jesus Christ. At in times of temptations, Jesus Christ was tempted. So in times of temptation, gawin natin kung anong ginawa niya. Jesus Christ nirebuke niya yung temptation. In times of suffering, anong ginawa niya? He prayed to God. Doon sa time sa Gethsemane, bago siya huliin ng mga soldiers at ipango sa cross, nag-pray muna siya doon sa Garden of Gethsemane. Nasabi niya, Lord, Ama, kung pwede mo lang sana tanggalin sa itong paghihirap na to. Pero, let your will be done. Yun sabi niya. Hindi siya nagre-reklamo. Pero sabi niya, Lord, your will be done pa rin. Jesus was tempted, and so are we. Jesus suffered. Tayo din, we will suffer. Jesus died. Tayo mamamatay din. But Jesus is resurrected, so tayo magre-resurrected. Jesus' suffering is according to God's will. By God's grace, through Jesus Christ's sacrifice and death for our salvation, by this many will be saved. Kaya sabi niya doon, it was fitting for him in bringing many sons of glory to make him the captain. Kasi
Kasi doon sa kanyang sacrifice, madaming pang maliligtas na katulad natin. And we will consider Jesus Christ as our perfect model, perfect leader, perfect captain. Kasi napagtagumpayan na yung sufferings niya. Kaya sabi nga nila, ang buhay Kristiyano hindi hallelujah, hallelujah. Hindi sarap buhay ang pagiging Kristiyano. Kristiyano ka man o hindi, you will suffer, you will dadang ka sa mga trials and testing sa buhay. Pero ang catch dito is, when you have Jesus Christ, meron kang sandigan, meron kang perfect Savior, meron kang perfect captain, meron kang perfect leader, na siya ngayon magiging basihan mo kayo sa iyo. Na siya yung ngayon yung, alam mo na tututok sa iyo, sa iyong mga paghihirap. So, going on. Ayan. By God's grace, through Jesus' sacrifice and death, for our salvation, by this many will be saved. By this, it was right and fitting or appropriate to call Jesus as our perfect leader or captain, the author of salvation. Jesus sacrificed for our salvation. Next, 11. For both Jesus who sacrificed and those who are being sacrificed tayo, yung mga Christians, are all of one. Meaning, we are all in one family, having one Father na. Consider nyo yun. Kasi tinawag na tayo mga brethren. For which reason, He is not ashamed to call us His brethren. So Jesus Christ considered us already as His brethren. Na nakapakita. So, remember, take note, the God who created us, yet through sin, He came and suffered for us, and yet He continued through His suffering, and then through the salvation na binigay niya sa atin, He called us His brethren. Di ba ang ganda yun? Dahil yung Diyos na nag-create sa'yo, sabi pa niya na, sasabihin niya na, ikaw magiging kapatid ko. So yeah, sa Hebrews 10:10, we are being sanctified. Itong sanctified na to, yung word na sanctified, means being set aside for God's purpose. Or tayo na yung sinet apart. Or tayo na yung separate doon sa mga unbelievers. Believers and unbelievers. So yung mga believers, sila na yung considered as a children of God. Doon sa John 1:33. So Hebrews 10:10, we are being sanctified through the offering of the body of Jesus Christ, once and for all. So yan yung pinag-test natin. Once we receive Jesus Christ, our Lord and Savior, and we believe that He came to die for us, we are being sanctified. Nagiging banal na tayo. Hindi tayo naging banal dahil sa ating kagagawan, kundi sa kagagawan ng Jesus Christ para sa atin. And anyone who receives Jesus Christ will have the right to become children of God. Dati nagkasala ang tao, naging kaaway ng Diyos ang mga tao. Now, since ngayon, we receive Jesus Christ as our Lord and Savior, and we accept the salvation, we become the children of God. So, kung internalize lang natin, God wants a relationship with us. Hindi lang yung magiging kasakama tayo, kundi magiging part of the family. Magiging karelasyon ang Panginoon. So, God wants a relationship with us. So, sabi pa ni Jesus Christ, say, ito, content ko sa masa. Say, I will declare your name to my brethren in the ways of the assembly. I will sing praises to you. Take note, Jesus Christ, dun sa part na yan, He is man. Okay? Kaya sabi ni Jesus Christ, God, I will proclaim your name sa aking mga kapatid. And then, again, sa 13, I will put my trust in Him. Itong ito pa, sabi ni Jesus Christ, I will put my trust on you, God. Sa Psalms 91:2, Jesus trust God in the midst of trials and terror. Kasi ito,
ito yung time na si Jesus Christ nag-pray doon sa Garden of Gethsemane kasi alam niya naman, ayan na yung matinding paghihirap. Hindi na siya naghirap ng isang palong. Hindi. Kung nakita panood nyo doon sa Passion of Christ, yung parang hagupin niya madami. Nakalimutan ko ilang bilang yun. Pero may tawag doon eh. Parang 30 plus. Doon sa iba mga description is, hindi mo na alam ang pumahaan. Yung si Jesus Christ. At hindi mo din mahalap para na yung harap sa likod. Kasi ang hagupin niya is harap ng likod. So, ganun ka din. So, sabi niya, I will put my trust in you. So tayo din, we will consider God. Na magtitiwala lang tayo sa Panginoon. And again, here I am. And that's the whom God was given me. That's John 17:2. Jesus was given authority over all the flesh. Okay, next. Jesus set us free. So, for verse 14 and 15. Okay. Inasmuch, then as the children have partaken of flesh and blood, He himself likewise shared in the same, that through the death of Jesus Christ might destroy him. Sinong him? Who had the power of death. That is the devil. So through the death of Jesus Christ, ito na yung antidote, ito na yung pakontra, or ito na yung pakontra doon sa laganap na kapangyarihan na kaaway na ng devil. The devil came who is looking for someone he will devour. Or siya yung he will come to kill, to steal, to destroy. So all distractions sa kanya, sa devil. Pero yung mga tao noon, yung mga hindi pa tumanggap kay Jesus Christ, they are in bondage with that power of the enemy. So, in that bondage, kasi they're in bondage with the enemy. They are being manipulated by the devil. We are once being manipulated by the devil. We are being once, may mga narinig tayo mga kasinungalingan, mga deceit from the devil. Pero, ang ganda eh, Jesus Christ, through His death, it will set us free from the devil. So, tayo ngayon, nananampalataya, from, tinanggap namin si Jesus Christ, kaya si Jesus Christ, hinango tayo doon sa kapangyarihan ng kaaway. Now, wala nang kapangyarihan ng kaaway sa atin. Kaya sabi dito sa Bible, greater is He that is in me than He that is in the world. Greater is God or the Holy Spirit within me than yung naghahari nga dito sa lupa. Yung which is the devil. And take note, tayo mga Christians, once we receive Jesus Christ as our Lord and Savior, the Holy Spirit and His very presence is in us already. Kasi kaya nasabi nila, imposible na ang isang Kristiyano is mapossess ng demonyo. Kasi ang isang Kristiyano, meron na sa kanya yung presensya ng Spirit, ng God. Meron na sa kanya yung Holy Spirit na prinamis ni Jesus Christ at God the Mother. Na yung Holy Spirit mananahan. Na ang purpose ng Holy Spirit is tulungan tayo na mabuhay na ayon sa kagustuhan ng Panginoon at ma-change tayo from glory to glory. Unti-unti mababago tayo. Yun yung work ng Holy Spirit. At wala na kapangyarihan yung kaaway na imusas ka. Kasi meron ng Holy Spirit. Unless you will now deny Jesus Christ as your Lord and Savior. So, ibig sabihin, pag nag-deny ka, hindi mo na binigyan ng halaga. O hindi mo na binigyan ng authority ang Panginoon sa iyong buhay. That's the time that devil will come to take over you. Pero huwag kang mag-alala. Maraming mga kapalit na pagpapaalala sa bawat sa atin. Balik pa din. Kasi God daw sa mga. So yeah, God will set us free. From whom? From the power of the devil. Or from the devil.
Now, Jesus came for you and me. For indeed, He does not give aid to angels, but He does give aid to the seed of Abraham. Now, dumating si Jesus Christ para i-save na tayo. Hindi sa mga anghel. Sino ba nagkasala noon? Anghel muna nagkasala, bagong tao. So nagkaroon muna ng fallen angels bago nagkaroon ng fall of man. Kasi yung si devil, as a fallen angel, sila yung nagbigay ng deceit sa tao para magkaroon ng kasalanan. So yun, sabi nila dito is Jesus came not for the angels, but for the seed of Abraham. Sino nga ito mga seed of Abraham? O sino yung mga anak ni Abraham? Yung physical na mga seed of Abraham, ito yung mga Israelites. Okay? Ito yung mga Israelites. Kaya nga sabi ni Diyos sa Bible, sa Old Testament, Israelites are the apple of the eye of God. Kasi siya yung mga pinili. Sila yung mga, sinabi ni Jesus Christ kay Abraham, sila yung mga seed niya. Pero, hindi lang yun. Because of the grace of God, the seed of Abraham extended beyond the Israelites. Tayong mga Gentiles. We are also considered as a seed of Abraham by adoption. So, pero ito, ganito ang nangyari. Yan sa illustration ni Nick, maganda yan. Ito yung pinilinigan, ito mga Israelites, and then paano naman yung mga hindi Israelites? Ang ginawa niya is, He adopted yung mga hindi Israelites through faith. Kasi kailangan pagkaroon ng pananampalataya, pagkaroon ng faith, para maging consider siya as an of God. Now, ang maganda dito is, kung ano yung benefit para sa tunay na anak, is magiging din ang magiging benefit doon sa adopted. Usually, nag-aaway ang mga ganyan, di ba? Yung mga family, pag may mga apod, or kahit hindi apod, pag sa hati at tao, may hati to, hindi ka na makadugong. Di ba? So, pero, si God is just niya, and equal ang pagtingin niya sa mga tao. Now, yung mga promises and blessings to Israelites is also given as a promises and blessings sa mga Gentiles, sa atin. So, who are the seed of Abraham? Tayo. Anyone who accepts Jesus Christ, they are then considered as a seed of Abraham. And here's according to the promise. So, tayo din yung recipients sa mga promises ng Panginoon. Jesus came not to save or help the angels, but Jesus came for us, the descendants of Abraham, through faith or by adoption. Or through faith. Kasi tayo hindi tayo Israelites, pero naniniwala tayo kay Jesus Christ. So we are being considered as children of God. Okay? Next, 17. Therefore, malapit na. Therefore, in all things, He had to be made like His brethren, that He might be a merciful and faithful high priest, and things pertaining to God, to make proclamations or magkaroon ng reconciliation for the sins of the people. So we are being reconciled with God through faith in Jesus Christ. For in that, He Himself has suffered, and being tempted, He is able to aid those who are tempted. Anong sabi dito? Jesus Christ responds to us. Since Jesus Christ suffered, huwag ka mag-alala, yung naranasan din ng Panginoon. Hindi man parehas sa situation, pero the consider is, He suffered and you suffered also. So parehas kayo na may suffering. Pero the fact is, Jesus Christ will respond to us with compassion because He knows what we are going through. So pag
Jesus always moved with compassion. Kung nakikita niyo mga tao na uhaw sa teachings, naawa siya. Nakikita niya yung mga may sakit, naawa siya. So, pinapagaling niya mga yan. So, Jesus will look with you with compassion also. Kung meron ka mga mga problema. Huwag ka mag-alala. God has a plan for you. Hindi man doon sa way na gusto mo mangyari, but God has a plan for you. Pwede ka rin ang gagamitin sa kasaktapan sa isang bagay na hindi mo pa malalaman ngayon. But afterwards, malalaman mo din. He understands us and He is willing to give us all the support, comfort, and help He needed in our life. So God, Jesus Christ, will give us everything or all the things, yung mga support na kailangan natin. Sometimes we pray, God, or humihiling tayo ng support sa Panginoon, pero tayo gumagawa ng solusyon. Which is sometimes hindi ako dun sa will of God. Because inuunahan natin sa Panginoon. Sabi nga ni Brother Hiner, God's timing. Because he trusted God, now He will provide doon sa kailangan niya. So, God provided yung kailangan nila bago mangyari yung pagkatan niya. Now, Jesus can help us in the midst of suffering, testing. We can call and come unto Jesus as our brother and Lord. The best gift we could ever have is Jesus Christ, our Lord and King, becoming human, who is able to help us, to care for us, and who is able to love those who are broken, tempted, and He will set free those who are bound. That's how Jesus loved you so much. So yung paghihirap ng Panginoon, hindi lang basta-basta ang paghihirap. Pero pag mayroon nandun tayo sa time na we are in the midst of the trials or in testing, huwag natin kaliliwan ito. So, 1 Peter 5:7, cast all your care upon Him, all your burden, for Jesus cares for you. Huwag yung kalilimutan niya. Lalo na yung sinabi ni Jesus Christ, come unto me, all you who are weary and heavily laden, or labor and heavily laden, and I will give you rest. Ano yung rest na to? Itong rest na to is yung kapanatagan. Hindi yung rest and peace, kundi yung panatag, pagkakaroon ng peace of mind. Makakatulog ka ng maayos kasi alam mo that God will do something for you. That God will help you. Na Panginoon ay may inahanda para sa pagtiwala ka na. And kung hindi man mangyayari, yung gusto mong mangyari, since nagtitiwala ka sa Panginoon, believe it na may purpose pa rin ang mangyayari. Because God loves you so much. We cannot dictate. If we will dictate kung ano mangyayari sa buhay natin, remember, yung capacity ng mind natin, yung capacity ng understand natin, hindi niya sakop yung future. Hindi natin alam kung ano mangyayari. So ang tendency is, mostly, it will lead to kapahabakan. Yung sasabi sa Proverbs, na yung ways ng tao, pag will lead to kapahabakan. Pero, pag tayo kakapit doon sa will of God, kakapit tayo lagi sa Panginoon, maniniwala tayo lagi sa Panginoon, He will help us always. Ano ngayon ang magiging response natin? What will be our response? Since Jesus came for us, nagturo siya, tinuro niya kung paano tayo mabuhay tinuro niya kung paano mabuhay na aayon sa kagustuhan ng Panginoon. Kung gaano kahalaga ang mabuhay na
ayon sa will of God. Ano yung magiging response natin? Ganito, kung may karamdaman ka, Jesus suffered, kaya meron tayong kiniklaim na by His stripes you are healed. Diba? So yung mga may sakit, pwede, you can claim your healing. Because by His stripes, dahil sa kanyang suffering sin, we will be healed. And through His death, we have the freedom already. Now, yung freedom na yun, na nakatanggap natin, yung salvation na yun, paano natin yan gagawin? Ano yung gagawin natin? We must not accept. Huwag natin bigyan ng walang kahalaga. Kundi, bigyan pa natin lalo ng halaga yung natanggap natin. Pero sabi niya doon sa Matthew, those who will endure until will be saved. Ang Panginoon, lubos na nagmamahal sa atin. And He was ever ready na tulungan tayo. Huwag lang tayo bibigay. Huwag lang tayo bibigay. Sa kanyang sakripisyo, karapat na ang Panginoon bigyan natin ng papurihan. Karapat na ba na mag-rejoice tayo? So tanggalin natin yung nag-hold sa atin para hindi natin magawa yung mga nararapat. The honor and glory na pinibigay natin sa Panginoon. Because He deserves it. He is worthy. Tandaan ka natin ng word is and it's your time. You give your worship. It's your time. Bigyan mo ng glory ang Panginoong Isus sa kanyang ginawa sa iyong buhay. Thank you, Lord God, for the gift of salvation you have given to us. Thank you so much. We love you. My cross, so I can live in the freedom eternal. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forever.